Magandang araw, magandang gabi po sa atin mga kababayan at tayo ay magbibigay ulit ng ating opinion sa nangyayari sa paligid, sa mga politikal na bagay. Maano ngayon ang ating politics buhay na buhay. 'Di ba? Mainit na mainit ang mga issues, sa election, sa impeachment, 'di ba? Sa mga kasuhan. 'Di ba, napakadaming mga kaso-kaso ngayon kaliwa't kanan. So dito ang atin pong bibigyan ng opinion ngayon, point of view, itong si Bongo po. At ako ay curious kasi dito sa nakaraang ano nito kay Duterte. Hindi ko malaman ba kung ano ba talaga ang talagang trabaho niya kay Duterte. So dito po bigyan natin ng konting preview muna, preview muna tayo at panoorin natin 'tong video na 'to tungkol kay Bongo at ito'y galing po sa media. Tigo ang tumayong personal at political affairs handler ni Duterte. Personal and political handler ni Duterte si Bongo. Ang sabi ng mga nakapaligid kay Duterte, kapag sinabi ni Go, parang sinabi na rin ni Duterte. Yan, malupit na statement yun. Graduate si Bongo sa De La Salle University ng kursong management. Utility man na po. All around siya. Kailangan namin sumali. Kasi ako yung nakakaalam kung paano niya ililipat yung gamit niya. Yun lang yung role ko. Kaya nga utility man di ba? Dalahin mo lahat, buhatin mo lahat, ligpitin mo lahat, linisin mo yung naiwan. Mula raw sa pagkain ni Duterte hanggang sa schedule, alam ni Bongo. Lahat ng phone calls ni Duterte, kay Bongo muna daraan. Lahat. Kaya nang tumawag si Pangulong Aquino kay Duterte, si Bongo ang nakasagot at nakausap. Siya ang nagbababa ng mga mensahe, utos at go signal ni President-elect Rodrigo Duterte. At madalas siyang nakikita sa likod o sa tabi ni Duterte. Siya si Christopher Bongo. Sa eksklusibong panayam sa ABS-CBN News, nagkwento si Go tungkol sa kanilang working at personal relationship ni Duterte sa nakaraang 18 taon at sa kanyang bagong posisyon sa papasok na administrasyon. I'm not the head of PMS. I'm just special assistant. Yun. Napakagandang pakinggan yung yung special assistant To the President. Kwento ni Go, lagi siyang on-call pagdating sa trabaho. Pero may time out din sa trabaho si Go kung saan nakikita siyang nagbibigay ng utos sa basketball court. Dito, ipinamalas ni Go ang galing bilang 3-point shooter. Pero pag tinawag siya ni Duterte, time out agad si Go. Hindi interes sa sports o sa politika ang nag-umpisa ang halos 2 dekadang pagsasama ni Duterte at Go. 1998 nang kunin ni Duterte na nooy kongresista ng Davao para maging miyembro ng kanyang staff. Ninong sa kasal ni Digong at first wife na si Elizabeth Zimmerman ang lolo ni Go. Unti-unti yun, trust and confidence was not acquired overnight. Kasi yung trabaho ko sa kanya, hindi lang naman official sa opisina, pati po yung personal niya. Ngayon, nang kay Go na ang tiwala ni Duterte, tila lahat ay dumadaan sa kanya. Gaya ng mga tawag mula sa mga anak ni Duterte, maging ang pag-congratulate ni US President Barack Obama. Wow. Forever ko siyang pagsilbihan. Hindi maikakaila loyalty ang naghulma sa pagsasama ni Duterte at ni Go, bagay na tila mas makikita ng publiko sa susunod na 6 na taon. Yun. So, yun po yung sinabi ng reporter na si Bongo daw po ay isang handler talaga ni Duterte at lahat ng information na tungkol kay Digong, 'di ba? Yung kanyang mga kakainin, yung kanyang mga siguro mga susuotin, yung mga natawag sa kanya. Siyempre lahat 'yan impormasyon 'di ba? Ngayon, meron po sigurong hindi nakagusto diyan sa ganyang posisyon ni Bongo. At ito nga po ay si General Parlade, 'di ba? Tingnan po natin panoorin natin kung ano ang sinabi ni General Parlade po diyan at talagang medyo nakakatakot. President Duterte himself denied allegations he is being controlled by Bongo.
The president claims Go is needed at his weekly cabinet meetings because he is the chairman of the Senate Committee on Health and Demography. Health kanya eh. So mabuti lang siya nandito. But he does not control anybody. He does not control me. He is here to do his duty. No, alam niyo yun, yung boses ni Duterte, no? Parang hindi matapang no? Hindi matigas yung dating nung ine-explain niya na hindi, si Bongo, hindi ako nakokontrol niyan. Malambot soft yung dating ng boses niya Na may matanungan tayo kaagad. Kita nyo? Defense Secretary Delfin Lorenzana also rejecting retired General Antonio Parlades' claim that it was common knowledge among military personnel that Senator Go controlled President Duterte's decisions. Ano? General Parlades' statement is baseless. Mm-hmm. In the years I have known the President, he has always been his own man. The President stands by his own decisions, has always been firm in his directives to us working for him, and is not as easily swayed or influenced by others. In addition, the Armed Forces of the Philippines remains a professional organization that continues to work in the interest of the Filipino people, regardless of the prevailing political landscape. Syempre naman, hindi mo sasabihin yan, di yari ka kay Duterte. Hindi mo kukontrahin syempre yung amo mo. Pero itong si General Parlade, may meron siyang sinabing kakaiba. Diba? Panoorin natin ang sinabi ni General Parlade. Growing your dream business and selling products that are loved doesn't have to be a struggle with the right tool like Odoo. Integration. General, is it necessary na kailangan mo pang mapaalam na... No. Alam ni Presidente, ang laman ng utak ko, ang laman ng puso ko, at hindi ko kailangan magpaalam sa Presidente. Pero sir, why are you, instead of just allying with Bongo or the President, why I cannot align with Senator Bongo. I'm sorry, kasama siya sa problema ng bayan natin. Yan, ulitin nga natin yung sinabi ni General Parlade. I'm sorry, kasama siya sa problema ng bayan natin. I don't want to elaborate on that, but that's very clear. You ask your people, you ask your constituents, you ask people in the government, you ask the AFP why. But sir, what about Bongbong Marcos, sir? Presidential debate. I'm going to tell you the same answer. I'm going to give you the same answer. Kailan nag-umpisa yung riff nyo with Senator Bongo, sir? Kay Senator Bongo, I just don't like the way he does things. Does it mean, sir? Including controlling the decisions of the President. Meron po bang mga pagkakataon na nakontrol si President Duterte? Ang dami. Like, sir, can you please... No, I don't want to elaborate on that. You ask the AFP, you ask the Philippine Army, you ask the Secretary of National Defense. Yung sinabi naman ni President Duterte na walang nagdidikta sa kanya. Okay, that's okay. That's prerogative ng feeling mo. Actually, kung makikita nyo talaga yung paliwanag ni Duterte nung tinatanong nga siya kung siya nakokontrol ni Bongo. Di ba? Napaka-soft ng paliwanag niya. Parang halos ayaw niyang ipaliwanag Ayaw niyang ipaliwanag yung bagay na yun Parang tamad na tamad siya di ba? So, who controls who? Parlade says Bongo controls decisions of President Duterte. Diba? Kaya ako nagtataka din mga kaibigan kung hanggang saan ba yung point na pwede si Bongo na makaalam ng information. Kasi kung basta assistant lang, hindi dapat alam niyo yun, hindi ganun katindi ang sasabihin nitong si General Parlade. Ako talaga tingin ko itong si Bongo lampas ang position nito sa kanyang trabaho. Di ba? Lampas ang decision yan.
Kasi yan ay merong katulad na ano yung mga aid sa US. Halimbawa, yung kay yung isang governor sa New York. Ito po. Yung isang governor sa New York, may nangyari sa kanya kasi na na parang katulad din ito, aid. So parang special assistant din. Ano pala nahuli ng FBI ay spy. Diba? Si pangalan nito, si Linda Sun, former New York Governor Kathy Hochul aide, Linda Sun. Yan, Chinese po yan. Ano kasi diyan, parang nahuli siya sa phone na parang pinapapatay yung phone. Syempre nagduda yung mga, nung kinasuhan siya, nagduda yung mga judge. So tinreat siya as spy. So dito po, kung i-compare natin kay Senator Bongo, ano po ba? Kayo magdesisyon nung sinabi nung media na handler ni Duterte. Diba? Ngayon, meron bang parang may parang evidence ba na si Senator Bongo pwedeng mag-suggest na spy? Ngayon, wala po tayong direct na pwedeng masabi kay Senator Bongo na siya ay isang Chinese spy. Gaya nung si Alice Guo na suspect din dun sa ganun ngang espionage, di ba? Parang syempre, sa ngayon, nung una parang speculation, conspiracy theory lang, ganun. So nag-circulate. Diba? Nag-circulate yung news na yon at nahuli nga na si Alice Go ay walang information o kung ano man data, diba? Yung allegiance niya sa Pilipinas sinubukan. So dito po kay Senator Bongo, syempre yung background niya, ano ba siya? Chinese diba? At the same time, meron siyang Chinese connection. 'Di ba? Yung meron siyang ethnic Chinese heritage, yung ancestry niya. May roots sa anong lugar to? Fujian, China. Taga roon yung kanyang ancestry. 'Di ba? Pero 'di ba, having Chinese ancestry naman does not automatically imply na loyal sa China. 'Di ba? As many Filipinos naman, 'di ba, na meron din background. So, halimbawa, ito, si Duterte, may close Chinese din siya daw na ancestry. Ay mahirap nga nito, si Duterte is pro-China. So, at handler niya si Bongo na isang may Chinese ancestry. So, ganun po, Bongo was a long close aide kay President Duterte. Diba? Na merong itong si Duterte may strong relations with China during his administration. Ngayon, dito siguro may speculation na si Go nangyaring role na mapacilitate yung closeness nga ni Duterte sa Chinese. Diba? So parang yan yung, alam mo yun, na pwedeng mag-equate sa espionage, diba? Sa pagiging handler niya kay Duterte. Yan yung parang, alam niyo yun, mga speculation, diba? Theory sa mga political groups, circles, diba? So, mabawa yung kay Alice Go, paano natin i-compare kay Alice Go, di ba? Although si Alice Go nga, wala man lang record dito na naglilink nga sa kanya na siya ay Filipino. So, parang lang, curiosity lang tong ating pinag-uusapan. Parang syempre, dapat consistent tayo, di ba? Kasi behind nga dito, na siya ay parang handler. Kasi parang gano'n na nangyari nga Katulad nga doon sa US na parang special aid. Ano pa rin? Kumbaga parang syempre,
yung mga report nga na si Bongo ba merong mga nagli-leak ng intelligence reports. So ano ba siya, may mga financial transactions ba siya na linking sa China? May verified ba dito mga credible sources ba, mga ganon. So may investigation na rin ba nangyari sa kanya, yung mga ayan siya. So wala naman na tayong nakikitang ganyan. Kaya lang syempre may mga theories at speculations din tayo. Kasi nga handler siya eh. Diba? May konti rin tayong syempre parang malalim na pagtatanong na konting investigasyon, diba? Kasi kailangan sa national security ng bansa natin tayo nagtatanong-tanong. Diba? So hindi naman tayo hostile sa kanya, kaya lang nagtatanong nga lang tayo. Siyempre, kailangan malaman natin yung truth dyan eh. Oh, 'di ba? Kaya kung ano't ano man, 'di ba? Na yung pagiging handler nga niya is parang sabihin natin na nakakapag-influence at nakakakontrol nga ba na si Duterte makapag-desisyon nga ng ganun, 'di ba? Ano pa rin, kumbaga parang kailangan pa rin nga natin ng evidence. But doon lang ako pumupokus kasi sa doon sa word na handler eh. 'Di ba? Kapag kasi yung mga ganyang handlers na kasi nakaka-influence talaga yan eh sa mga decision, nakakapag-control ng yan eh kung sino man yung taong ino-operate nila. 'Di ba? Sa pagdating sa intelligence, sa political mga operations ngayon, yung mga individuals, so may mga entities, 'di ba, na gina-guide yung isang taong yun na leader na makapag-manipulate ng opinion na papabor sa ibang bansa o sa isang organization, 'di ba? Ayun. Siyempre, tatanong na natin, si Duterte ba ay na-control ng isang handler na yan nga, si Bongo. So, speculation natin, na meron talaga siyang influence kay President Duterte. Halimbawa, yung pro-China policies, di ba? Si Duterte nag-shift, napakalaking talaga yun, decision niya yung foreign policy na lumayo siya sa US ally, diba? Yung US at yung iba pang mga kaalyado. Hindi siya naging maano sa Europe, di ba? Mga European allies. Hindi siya naging hindi niya in-strengthen ng Pilipinas doon eh. Talagang binastos niya, minumura niya yung mga European. So dina-downplay niya, di ba? Isa pa, yung dispute natin sa West Philippine Sea, parang baliwala sa kanya kay Digong. So ito parang posibleng signs ng possible influence ni Bongo. Ano lang naman, di ba? Ano lang, question lang tayo. Dapat mapatunayan yan. So, meron pa si Bongo ng mga secret dealings, di ba? Yung meetings. Yung negotiation sa China, di ba? Yung mga agreement, di ba? So, hindi yan fully disclosed sa public eh. Yung marami dyan. Hindi disclose yan sa atin. Kaya kung meron man yan, i-disclose na nila para malaman ng taong bayan. Halimbawa, pagdating sa mga loans, di ba? Pagdating dun sa resource sharing natin na arrangement, kung ano ba yung resources na pag-share natin dyan, o anong information ng ating magpapalit-palit tayo, magbibigayan tayo. So, dyan pwede nating malaman kung talagang yung pagiging handler niya pro side natin, 'di ba? Pro Philippines, 'di ba? So meron din siyang siguradong mga mga nakalink din sigurado siya sa mga Chinese individual. Si Bongo most probably meron, 'di ba? So si Duterte kasi surrounded siya ng figures na may mga connection sa China eh. 'Di ba sina Alan Lim, sina Willen Chu, 'di ba? Sina Michael Uy,
Yung mga figure diyan na talagang nasa China eh. Oh, ay si Bongo din naman most probably na may Chinese ancestry at meron siyang ties sa business networks na may links sa China. Oh, 'di ba? So yung mga Chinese talaga na nakasurround kay Duterte, malakas ang connection niyan sa China. 'Di ba? At ang China naman talagang sinasamantala din 'yan. Mamaya explain natin 'yan. So, isa pa halimbawa ay yung despite China's continued incursions dun sa teritoryo natin, Duterte parang ina-avoid niya makipag-confront, 'di ba? Kahit na napaka talamak na, kumbaga parang harassment na nangyayari, 'di ba? Nung isang araw, mayroong helicopter na bubunggoy na halos yung natin, yung surveyor plane. Oh. Talagang parang baliwala bakit hindi nagagalit si Duterte doon? Dapat nagagalit siya. Oh. Dapat pinapakita niya sa Pilipinas na siya nakikipaglaban na yung wag naman sanang gawin ng Chinese yun kasi sobra na talaga yun, para nagpo-provoke na talaga ng gulo Oh, 'di ba? Saka halimbawa, meron pa rin diyang yung mga reports, 'di ba? Na yung China nagamit ng parang mga economic incentives, yung mga loans, 'di ba? Mga investments, mga ano pa bang tawag dito, mga campaign support para maka-gain ng favor kay Duterte do sa kanyang gobyerno noon, 'di ba? Kaya sino ang nagpa-facilitate ng mga 'yan? 'Di ba? Sino ang parang may mga nakikipag-middleman at magkaroon ng influence o hard o soft influence man 'yan? Sino ang nasa gitna niyan? 'Di ba? Sino ang nagmi-middleman? Sino ang nakikipag-deal? 'Di ba? So, sabi ko nga, yung pagiging handler ng isang kagaya ni Bongo, talagang ang role at level of involvement niyan, pwede nating kung sakasakali at halimbawa nga mapalayo doon sa ayaw natin mangyari, napapalapit sa ma-associate yan sa espionage. 'Di ba? May ma-associate yan sa espionage. So, alam naman natin na si Duterte ay napakatagal na mayor ng Davao. 'Di ba? At si Bongo nga ninong nga daw ni Duterte yung lolo ni Bongo. Kinuha siya as personal aide for decades. So, nag-grow sa power yung si Duterte, si Bongo, naging close aide niya, confident niya, 'di ba? May control sa mga access niya. So, bridge, 'di ba? Bridge si Bongo kay Duterte sa mga mas pwede nating sabihin na mga powerful interest, 'di ba? Isa diyan ang China, syempre, 'di ba? So, yung influence niya sa Davao, 'di ba? Pwede nating sabihin na si Bongo may pro-China sentiments kahit na sinasabi niya na yung mga malasakit center na yan pro-Pilipino, pro-mahirap. 'Di ba? Pwede nating gawa ng ng ganung parang screen na ihaharap natin, 'di ba? Yun yung maskara natin. Na naka-front nga yung mga center na ginawa niya. Actually, ginagamit niya yan sa pamumulitika 'Di ba? Siya talaga ang ama niyan. Hindi si Duterte ang ama ng yung malasakit center, kundi si Bongo. Kaya meron niyang, alam niyo yun, magagaling sa yung mga professional na ganyang magagaling gumawa yan ng ng mga pang-control, lalo na sa mga narratives, di ba?
yung mga pagse-setup ng mga pag-arrange ng mga discussions, 'di ba? Magaling 'yan, sanay na sa ano yang ganyan. Yan eh talagang alam mo 'yun, nakaka-promote talaga na ikaw ay babait sa China eh. Kapag ganyan magagaling ang mga handler mo, 'di ba? Yung yan nga, yung mga malasakit narrative na yan ni Bongo, 'di ba? Actually, yung sinasabi ni Bongo na pera ng malasakit, wala naman po talagang pera diyan, 'di ba? 4 na ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng pera lang diyan, pero walang pera ang malasakit center. 'Di ba? Kung bakit ba naman nagawa-gawa yung malasakit center na yan, gastos lang yan sa gobyerno. Nagpatayo ng mga sarili nilang offices, nag-hire ng mga tao. Hindi na naman kailangan yun eh. Hindi na kailangan yun kasi nandiyan ang DOH, nandiyan ang PhilHealth, nandiyan ang DSWD, nandiyan ang PCSO, sweepstakes. Ba't ba kailangan yun? Yun din naman ang ibibigay dun sa mga tao. Lang tayo, gumawa lang tayo ng redundant na isang ahensya o isang yung ganyang batas. Di ba? Na umulit lang dun sa isang gawain na naman ng ibang ahensya, ng ibang departamento. Dumagdag lang tayo ng gastos. Hindi naman yan na nabigyan ng talagang long-term na solusyon. So dito po, atin nga pong napapag-usapan lang itong si Bongo kung ano nga baga ang background nito. At ako lang naman ay nagtatanong at kailangan nating itanong yan kung ano ba talaga ang kanyang sabihin natin na role. Kasi ngayon lang natanong yan eh. Diba? Wala masyadong nagque-question nga doon sa close relationship ni Bongo kay Duterte. Diba? Long time before becoming a senator, aide siya ni Duterte, special aide. Diba? At syempre, yan ay sabi ko nga, merong proximity yan, merong malapit na, kung iisipan ng tao, merong malapit na, kumbaga parang relasyon talaga si Bongo kay Duterte. At sa tingin ko, tulad nga nung sinabi kanina ng reporter na kung ano sabihin ni Bongo, yun na rin ang sinabi ni Duterte. Kita nyo ha? Kaya ako man ay medyo matagal na rin nag-ano nga dyan kay Bongo. At hindi nga tahimik nga kasi talaga napakagaling eh. Diba? Ganyan naman talaga galawan eh. Diba? Hindi mo papakita na o hindi ka magpapagawa ng kahit anong allegations na may lumutang. Diba? Kaya kailangan galingan. So kay Parlade si Parlade, diba sabi niya si Bongo one of the country's problem. Na parang over ang influence kay Duterte sa decision. Napaka substantial ng decision na na binibigay ni Bongo kay Duterte. So parang 50% ng presidency si Bongo. Di ba? Kahit pa aminin ni Digong yan, doon sa nakita naman natin paliwanag, matamlay siya. Matamlay. Diba? Meron pa ngang report yan na doon sa pag-acquire ng defense equipment. Diba? Parang si Bongo pa daw yung diba? Yung may allegation na siya yung nag-intervene sa pagpili kung ano bang combat system yung gagamitin ng warship. Ba't siya nangingialam doon? Diba? Kaya lang yun nga, dininay niya na involved siya doon sa defense procurement na siya ay nakikidecision doon. So yan lang po. At ako'y nagtataka lang ng matagal dito sa naging trabaho ni Bongo kung ano man.
wala naman pong definitive proof o ano lang tayo, speculative lang. Siyempre, nag-opinion lang tayo. At yan kailangan nating gawin, di ba? Kailangan nating tanungin kung ano man yung various policies na ginawa ni Digong na merong degree of influence o merong concrete evidence na nagpo-prove na nag-act si handler, si Bongo, na i-control ito. Yung decision ni Duterte na siya ay sabihin natin na may isang mabigat na pagdidesisyonan. Alam niyo yun, dapat maibigay yan, magkaroon ng public records dapat yan. Kung talagang tapat sila na tagapaglingkod bayan. Diba? Yan kasi yung napakagaling na dynamics ng ng mga spies . Diba? Yung mga moves nila na talagang hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon, di ba? Pale na pale o kumbaga parang flat na flat yung kanilang answer. So, ayaw natin, hindi natin masasabi, di ba? Kung meron nga tayong o may nangyari nga ganyan na si Bongo talagang isang direct decision maker sa mga pulisiya ng Pilipinas. Kasi nakakapagtanga nga at bigla-bigla kasi yung shift ni Digong na kumbaga parang drastic at nagbubunga pa nga ngayon ng disadvantage sa atin. So ayan lang po at tayo'y nagtatanong lang at kung sino man pong DDS ang gustong mag-opinion dito sige po magbanggaan tayo ng opinion at tingnan natin kung sino ang nasa katuwiran. So maraming salamat po sa inyo at sana po ay may nakuha tayong konting impormasyon sa ating pagtatanong na ito. Maraming salamat po.